Sa dulong bahagi ng Camarines Sur, sa pagitan ng dagat at kabukidan, matatagpuan ang tahimik ngunit kahangahangang bayan ng Siruma. Isang paraisong tago sa mata ng marami, ngunit pagkayaman sa likas na ganda. Ang Siruma ay kilala sa mga dalampasigang may malakristal na tubig, mga nagagandang rolling hills. Dito mo mararamdaman ang tunay na diwa ng probinsya, payapa at malapit sa kalikasan. Isang lugar na magpapaalala sa atin na minsan, ang mga pinakatagong ganda ng Pilipinas ay nasa mga bayang hindi pa madalas marating. Ngunit, hindi biro ang pinagdaanan namin bago marating ito. Ang lalim nun! Nalubog yung front wheel! Baba. Hindi na kaya. Tulak! Kaya't sa video na ito, tara't samahan nyo kami i-explore ang Daldagon's Peak sa bayan ng Siruma. Good morning! Day 3 namin ngayon dito sa Pilicam Sur at today pupunta kami ng Siruma sa Daldagon's Peak. Pero may side trip kami sa Bulong Ogan Falls. As you can see, maganda na yung weather dito. Thank you Lord. Mount Isarog. Pero may bagyo pa din. Nasa Cavite siya ngayon. So stay safe sa mga kababayan natin dyan sa Cavite. And mag-umpisa na yung ride namin. Hindi pa kami nagbe-breakfast. Anyway, time check 10:27 AM. And today is September 27. Okay, let's go. So una natin pupuntahan yung Bulan Ogan Falls. So kumbaga unahin ito yung side trip kasi madadaan natin siya papunta ng Siruma eh. So yung Siruma kasi guys, siya yung dulong bayan ng Camarines Sur. At yung view doon ay napakaganda, para kang nasa Batanes. Batanes of Camsur. Susulitin na namin yung magandang panahon dahil wala nang bagyo dito. As you can see, sunny day. And thank you Lord for that. Sina kami nag-breakfast dahil late na kami nagising. Dahil nga nagkaroon kami ng konting kasayahan kagabi. So, yung pinaka breakfast and lunch namin is kinalas. So, hanap kami dito ng bintahan, karinderya. May binibentong kinalas. Dahil nirecommend din sa amin yun kagabi na must try daw talaga. So, let's check. Yung pinagmamalaki dito, talaga na to. Anyway guys, yung Siruma, nakikita ko lang siya sa mga reels sa TikTok. Nagandahan talaga ako sa kanya. May mga ano yung mga accommodation ng mga student guard. So, i-check lang natin, pero tour lang kasi kami dahil dito pa rin kami mag-stay sa PD kasi nandito yung relative namin. So, mag-check lang kami kung anong meron doon, then uwi din. Etong Bulang Ogan Falls kasi nakita ko lang pa sa ano guys, sa reels. So, noong 2023 pa siya yung video na yon. So, hopefully, sana bukas siya sa public, hindi kagaya ng ano, yung sa Shower Falls. Kasi maganda naman yung panahon ngayon eh. Sana yung mga bumisita doon, maayos. Pagka inalagaan din yung lugar para mapuntahan din ang ibang mga susunod na tourist. Kasi sayang naman po hindi natin ma-enjoy yung lugar, pero dapat disiplin natin na. Kasi kagaya niyan, gusto mo pumunta, nag-effort ka pumunta sa isang lugar, pero hindi mo mapuntahan dahil sa kagutuhan ng lugar. Dahil hindi sila disiplinado. Kaya yung mga lokal napilitan na isarado yung lugar para mapanatili
And I agree with that. Kaysa masira, sarado na lang muna and puro reorganize, karoon ng protocol, bantay talaga sa lugar. Kasi may mga napustahan akong lugar na meron talaga silang caretaker doon. Like, nandun talaga hindi nag-break. So, kumbaga may reliever sila para bantayan yung lugar, linisin. 15 minutes away na lang guys. At nandun na tayo sa Bulong Ogan Falls. Pero syempre may hike pa yun. Doon lang mismo sa area. So mga bulubuntukan din pala makikita mo dito sa Laguna. And it's 11:50 AM. Malapit na mag-lunch. Pero priority namin mag-hike sa falls. After nun sa kami kakain ng Kinalas papunta ng Siruma. Ako mas preferred ko guys yung mainit, lalo na pag nagta-travel kaysa makulan. Okay lang mainitan, kasama yun. Sa ulan kasi medyo madedelayed ka. So mas preferred ko talaga yung sunny day. Yan o. Yan yung view papunta ng Laguna. Probinsya din. Pandan. From here to here, puro bundok. Daming waterfalls dito sa Tour. Papalikiran siya ng mga falls. Explore mo lang talaga. Ito yung advantage niya. Sa ibang bayan, dagat, dito, falls. So, i-maximize natin yung pag-stay namin dito para explore yung mga falls na pwede natin puntahan. Lalo na yung mga magaganda talaga. Sana hindi ganun kahaba yung hike. Like, kaya naman kahit 1 hour. Para may time pa tayo magkala dun sa Siruma. Tagal tapos makakay ng medyo matagal hanggang sunset. Siguro, ganun. Pero let's see. Tipong lugar, dun sa pinuntahan namin. Ang lakas ng hangin. Pero dito walang sign na may mga sirang establishment. Which is a good thing. Yung mga taga-Cavite, mag-ingat kayo. Nandun yung mata ng bagyo. Pero humina naman daw. Nag-check ako ng weather update. Maganda talaga yung panahon ngayon. So, kahit mainit, laban na yan. Diretso lang ito papunta ng paan ng mundo. So 5 minutes away na lang tayo doon sa tinuturo ni Google Map. And hopefully tama tong map na binigay sa atin. So may tour guide man, sana may available doon para dalhin tayo. Gandang falls yun guys. Sana magustuhan yun. Kasi sa akin, nagagandahan ako sa kanya eh. Mataas kasi siya, tapos may pangalawang basin. So nakita ko lang kasi siya sa reels. So kumbaga yung ano lang, ang nakalagay lang na details is yung place. Pero yung how to get there, like yung full instruction, wala. Location lang mismo. And kung i-search ko sa internet, wala. So kumbaga pagdating dito sa mismong end ng guide ni Google Map is I have no idea. So magtatanong-tanong na lang. Based kasi dito sa map, sa end of the road medyo may kalayuan din kung aakyatin natin. You have arrived. Okay, dito na daw. Ayun, may sapa ka agad. Kung magtatanong lang tayo sa mga lokal dito.
Magandang umaga po, sir. Pwede po magtanong, dito po ba yung sa Bulan-Ogan Falls? Ay, oo. Waterfalls? Punta doon. Malayo pa. Kailangan po ba ng tour guide doon or kaya naman po ng paakyat? Kaya, wala naman akyatin yun ng... Oh, puro ilog ang dadaanan niya. Mga ilang minutes po kaya yan, sir? Kung Ay, malayo pa yun. Baka magdating... Anong oras na? alas 12 po. Baka dumating kayo doon mga... alas 2 din. 2 oras po yung hike? Yung 2 oras yan. Kailan dalawa? Kaya kami lang po. Itatry lang po namin. Malayo yun. Pero kaya naman po kahit walang tour guide. Sige po, salamat po. Tanong na lang kayo dyan sa... May bahay-bahay pa isang bahay dyan. Sige po, sige po. Salamat po. Ito na kami sa bahay ng Lagonoy. Narinig nyo naman, sabi ng local 2 hours yung paakyat. So, hindi kaya ng time frame namin kung 2 hours paakyat tapos 2 hours pababa. Hindi namin makikita yung Siruma. Plus yung travel doon is 2 hours mahigit. So, hindi namin siya makikita ng maliwanag. Yun yung main course namin. So, kailangan namin i-sacrifice to. So, nag-effort kami dito pero willing kami sacrifice to para sa Siruma. So, pasensya na kayo guys, hindi ko mapapakita sa inyo yung Bulugan Falls. So, next time na lang pag pumunta ako ng Kamsur. Dahil may mga time pa naman na talaga na pupunta ako dito. Yung may mahaba akong time, ipapasyal ko kayo dito. So, alis na kami. For reference, ganito kaganda si Bulan-Ogan Falls. Okay, papunta na tayo ng Siruma sa main course. Let's go. Pala guys, ulitin ko, humingi ako sa inyo ng paumanhin kasi hindi ko maipapakita sa inyo ang falls na sinadya natin dito. Nagkataon lang na hindi pasok sa time frame. Oy, X-rated yan. Minsan talaga kailangan mo mag-sacrifice for the greater good. So mas priority namin kasi si Siruma dahil napakaganda doon. So kahapon galing din naman kami ng falls. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko siya talaga gusto puntahan na. Sadyang we know our priority. Okay, ang travel time natin papunta ng Siruma ay 1 hour and 49 minutes. So 67 kilometers siya from here. So ito yung binigay ni Google Map na dadaanan natin. And ang priority namin ngayon, makakain na ng lunch since 12:40 na. Sana makakita kami ng Kinalas. Restaurant na gumagawa ng Kinalas or nagbebenta ng Kinalas. Google Map, ano na naman to? Medyo liblib na to ah. Hop, ahon. Ito talaga, makikita namin talaga yung Siruma or ni Daldagon's Peak. Kasi afternoon pa lang, nandun na kami. At kung may chance na makaligo ng dagat, doon na lang maliligo. Pala guys, kahit sa mga ganitong lugar, si Globe ang malakas yung signal. So, recommend ko talaga sa inyo, pag pumunta kayo dito, at kailangan nyo ng mga mobile network talaga na signal, mag-Globe kayo. Kasi para sa akin, malaking tulong yan, lalo na bumabiyaya ako sa mga hindi pamilyar na lugar at kailangan ng signal para makalipad si Falcon. Anyway, buti na lang itong dinadaanan namin is sementado. Pero guys, kung di kayo pamilyar sa Siruma, may off-road doon. Based sa research ko, 7 kilometers daw siya. So, as you all know, Honda Click lang yung dala ko. Let's try lang yung kung kakayanin niya.
Oh! Anong tawag dyan? Di ako pamilyar dyan. Kung hindi naman, willing naman na mag-walk. Pero, 7 kilometers or 9? Yeah, hopefully, wala nang putik-putik doon. Kasi mainit naman yan. So, sana natuyo na yung mga putik. Para madali siyang daanan ng motor. Nakakatakot na ito dinadaanan namin Sementado pero parang bihira lang talaga yung dumadaan dito. Tingnan nyo naman yung mga halaman. So, familiar ka dito, mami, kung anong tawag dito? Yan o. Parang bihira lang ito daanan ng mga motorista. Kung pinili ko kasi dun sa isa, paikot kasi yun sa isang route. So dito ko na lang pinili para diretso na. Tapos ito yung madadaanan mo. Tingnan yung dadaanan namin. So dito pa lang, based sa observation ko, hindi kaya ng Honda Click yan. Kita nyo yun? So ang gagawin namin, babalik kami. Hindi naman kami nakalayo-layo, pero hindi kami dadaan dyan dahil nga hindi naman to pang off-road talaga. So kasama yun sa challenges ng pag-ride. Okay, mamaniobra ko lang yung motor. Okay, sa new route natin, 1 hour and 51 minutes, 75 kilometers. So, kuminto muna kami saglit kasi pinalipad namin si Falcon para makita niyo yung view dito sa Lagonoy. Maganda siya, may view deck nga Grabe naman si Google Map, binigay sa amin yung pang rough road talaga. Pagkatingin ko pa lang, sabi ko, balik na tayo. Hindi kaya. Yung baba yung OBR ko. Kaya hindi kaya magtulak. Saka wala akong balak ano pang motor. Daan doon. Nakita ko naman yung trail sa, sa Seroma. Hindi naman ganun kalala. Kagaya nun. Kailangan may balik natin yung motor na ito ng safe, walang kalos. So, andito kami sa Bravo Square. Yan. Kasi may nag-check kami kung may pinalas. Ayun, meron na. Ayan, dito na kami maglalunch. Special beef pinalas. Okay. Ayusin lang namin mga gamit namin. Ito na, naka-order na kami ng pinalas. Yan. So, ito sa mga sikat na pagkain dito sa Bicol. Na may noodles at ulo ng baka or baboy. Yan. Ang sarap. At meron pa ako isang in-order ito. Chicken alakin. So tagay-isa kami ni Esme. Meron din siyang isa pa. Niluluto pa lang doon. So i-wait lang namin siya. So excited na ako kainin to. Kasi highly recommended to And itong food na to is good for hanggang pili na to. Doon na kami kakain pag uwi namin mamaya. So kaya dinamihan na namin. Okay, time to try it. Yung kinalas. Look at that. May chicharon na
Okay. Good. Rich yung lasa niya. Malapot. Tsaka laman. Ang sama. Masarap siya. Yan ang maubos ko. Okay, napalaban kami dahil yung bowl tapos meron pa nito. Take out na lang. Ang dami pala nito. Isang order. Cost more lang 80 pesos. Sulit. Saan na to? Lugaw Republic. So mapapadpad kayo dito. Kaya nga nila. Tegibo. Okay, tapos na kami kumain. Grabe, busog na busog kaming dalawa. Masarap talaga siya. Kaso lang, napalaban kami, hindi namin alam na sa isang order, napakadami pala nun. Dalaw yung in-order namin. Napalaban kami, hindi talaga namin kaya busin. So, pag-order kayo dito, make sure na kakayanin nyo. Kami, kakainin na lang namin to pag uwi mamaya. Yan nyo, tinake home na lang namin. Dalawa yan, oh. Dami. Yan. Yan. So, anong oras na ba? 2:50 na ng hapon. So, kailangan na namin magmadali para mabot kami doon ng mga 4. Tapos, explore namin yung area. Tapos, kung kaya pa maligo, let's go. So, babiyahin na kami. Okay, proceed. Wala nang time para magpatunaw ng mga ilang minutes. Rekta na kami sa Siruma. Dadaan-daanin na lang para hindi masyadong malog. Isa sa mga sulit na 80 pesos ng buhay ko. Napakadami. Plus may silog pa kaming kinain. Grabe yung weather ngayon. Ma-appreciate mo talaga eh. Biruin ko yun. Mula umaga hanggang ngayon wala na talagang ulan. Pero alam niyo ba, napanood ko kanina sa balita, meron na namang low pressure na namumuo. Tapos kung ganun naman nila. Malapit na tayo, 20 minutes na lang. So itong route na to, papunta na to ng Daldagon. Excited na ako, napahalo pa ba kasi may rough road nga. Baka hindi ko madala yung motor doon sa pinaka-peak. So, tignan na lang natin kung ano meron doon. Sabi na, don't cross the bridge when we get there. Huwag muna natin pangunahan yung ano natin. Kung ano man meron doon. Huwag na muna kasing takot. Wala. Baka masyado lang tayong overthinker. Wala kaya naman. Welcome, Barangay Mabuhay. Senyor Ramon. Dito. Okay, andito na tayo sa end ng sementong kalsada. So, ito na yung umpisa ng ano, rough road. So, based dito kay Google Map, 4 kilometers lang pala. Hindi siya 7. So, hindi naman pasayang daan. Hopefully, kaya ni Click. Yung mga gantong terrain, kaya niya naman yan. Naka-experience na ako ng ganyan. Huwag lang yan talaga yung mga malalalim.
Dito na mag-uumpisa yung matindihang adventure. "13 minutes away." Look at the vibe, guys. Mag-ingat nga lang sa mga lubak. Kamseru, mabuhay. San Ramon. So tama naman yung dinadaanan natin. Ayan na, konti-konti ko na nakikita. Woo! Malabatanis nga. Tama naman yan, oh. Malayo pa yan. Papanoorin natin ito kung saan dadaan. So, mapuputikan talaga. Okay. Mission pass. Okay. Okay. Wow. Look at that. Focus muna tayo sa daan. Madulas kasi itong mga to kahit na hindi basa. Oh. Rider to. Wow. Saan dito sa dalawa? Wait lang. So, diretso lang. Okay. 3 kilometers pa sa peak. Hindi natin alam kung malalim to. Kanina ang lalim nun. Nalubog yung front wheel. Hinila namin, umikot kami. Ang lalim eh. Itong nasa una namin kinausap kami, mga lokal ata to. Alam nila yung daan papunta doon. Pupunta rin daw sila doon eh. Baga ito talaga yung paghihirapan mo muna talaga bago mo mapuntahan eh. Pero hindi naman to sobrang hardcore talaga. Nagkataon lang na yung dala naming motor eh pang city drive lang. Pero papalag naman to sa mga gantong terrain. Legit alam ng mga to kung saan pupunta talaga. Mga lokal to. Walang map yan. 8 minutes away. May semento na rin pala dito eh. Kaso, patol. Pa-improve na ng pa-improve tong lugar na to. Kasi nga maraming dumadayong turista. May semento na yung daan para accessible siya. Pero may mga kawat na rin ng kuryente. Patok-tok na to ah. Ay, may mas itataas pa pala talaga to doon.
muna tayo dito sa luwan kasi mag-take talk naman to doon. Oh, slow rin yung game. Ayan o. Dang! Woo! Ang ganda. Malabatanis nga. This way, Daltagon Peak. Yes, sir. Ano po? Ay, sige po. How much po yan, sir? 30 pesos. Okay. Taga sa introducer na sa inyo. Hindi ko po kilala yan, sir. Baka lokal po yan dito, sir. Nakasabay lang kami. So, 30 pesos isa. Ecological tea. Inantay pa rin kami, oh. Bait naman ang mga lokal na to. Thank you, sir. Thank you po. Ayan, ecological tea, 30 pesos. Okay, let's go. Sa peak. So, dito pala talaga, ayun, Rough Road ulit. Pababa daw. Tinanong natin sa lokal. Check natin kung meron pang final boss na terrain na kailangan natin pagdaanan, or yun na yun, yung mga malalalim na ano dun na lubak na may tubig. Antayin natin yung mga lokal. Ayan. Ito natin. Bumili pa kasi sila ng pagkain. Swerte natin dahil may nakasabay tayong lokal na aakyat. Dahil si Google Maps, iba na yung tinuturo eh. Unlike to, kabisado niya. Baba. Hindi na kaya. Pinababa ko muna si Mrs. Ayoko mag-risk. Hindi naman ako sanay sa mga ganitong terrain eh. Antayin ko lang si Mrs. Grabe oh. Ayun na ata yung brown house. Hello! Hello! Shot puno! Ang bait ng mga lokal na yan. Okay. Ang bait ng mga lokal nito. Ang ganda. Oh, ayun na yung dagat. Oh, brown house. Ayun na yun. Oh. Tara. Guys, sa mga nagtatanong, Honda Click, kayang-kaya. Ang ganda ng dagat, oh. Inantay talaga kami. Magti-thank you ko dito, na-appreciate ko sila. Kaya ba yan? Tara.
Hintay ba naman kami? Got the vibe. Kapit kasi tayo eh. Oh. Saan ko na kayo kakasabin? Medyo focus talaga ako rito. As in, focus na nga mo talaga. Baba, mami, baba. Thank you sa pagantay sa amin. Thank you so much. Malayo pa tayo? Thank you ah, inantay niyo pa kami. Ayun na. Tulak, tulak. Baka dito. Yun. Ayun o, naka-Honda Click din si Sir o. Kayang-kaya. Thank you sir ah. Inantayin nyo kami. Malayo pa tayo? May iba pang daanan dito pa uwi? Ilan po? Eto pa rin. Lagot. Ano oras kayo uwi? Saglit lang kayo? Ano lang? Ay ganon. Naku, saglit lang daw sila. So dadahan-dahanin ko to mamaya, babakbakin. Dahan-dahan na, baka tumama yung baso. Sakay na? Oo, sakay na. Ang dulas mo yung tinilis. Sakay. Okay na? Saan ang pick up? Ano, mataas? Ayaw nga no. Hey, may pick up dun oh. Woo! Malapit na daw. Eto na, naamoy ko na. Naamoy ko na, napapakiti na ako. Woo! Lapit na. Dito na? Opo, ito na yun. Thank you so much. Bro, maraming salamat sa'yo. Inantay mo pa kami. Thank you. Wow. Ooh.
Welcome to Daldagon's Peak! Okay, bababa na kami. Bababa na yung araw. Hindi na kami maliligo ng dagat. Mahirap yung daan. Doon pa daw yun. So, kailangan mahirap mag-grease. May reservation daw doon. Pwede rin walk-in pero malit yung chance eh. So, kailangan na namin umuwi ng Pili. So, salamat sa pagsama sa amin dito. Kita-kits. Look at the sunset, guys. Bahala ako dyan.
Okay. Look at that. Andito pa rin kayo? Kaya na namin to, umuwi na kayo. Ano ba kayo? Sige na. Isang paalala, huwag pumunta ng si Roma ng day tour. Make sure na nakapagpabook na ng pag-i-styan dito or mag-camp na lang sa taas. At kung di kaya, umalis ng may araw pa. Safe to say, at least 4 PM. Dahil ito ang masasagupa ninyo. Isang oras lagpas na total darkness. At kung matatakotin ka, magbaon ka na ng 10 dasal at i-play mo na ang pangdiinan mong worship songs. Pure darkness. So, kailangan buong loob mo pag naabutan kayo ng gabi rito. Kasi ito ang bubungad sa inyo. Walang street lights. Lucky me, may kasama ako. Kasama ko. Maganda. Kaya kung pupunta kayo dito, huwag kayong magpapagabi. Wala kayong kasama. Or kung mas suggestible talaga, doon na kayo mag-overnight sa taas. Or mag-rent ng accommodation. Hindi kami, may 2 hours away lang. Meron kaming titirahan doon. So kaya naman i-travel. Dito banda, wala ka nang makita, oh. So, dahan-dahan lang talaga. Extra careful.